Misteryosong sanggol sa dagat. Isang araw, nagpasyal sina Ayena, Aro at Karkarodon sa malayong bahagi ng karagatan. Habang nagtatampisaw at nag-uusap, may napansin silang kakaibang anino sa ibabaw ng dagat. Isang lumang barko na tila ba pagalagala. Nakakita na ba kayo ng ganitong barko? Parang kakaibang aura. Kung pakailan yan, baka Buffett, pero parang creepy ah. Isang babae ang lumitaw sa gilid, hawak-hawak ang isang balot na parang sanggol. Nakita nila na inihagis niya ito sa dagat. Diyos ko, parang sanggol yun. Agad siyang sumisid at tinulungan siya ni Aro gamit ang 8 kamay para mabilis makarating. Doon, nadampot nila ang isang sanggol na nasa loob ng mahiwagang kumot na kumikislap ng asul na liwanag at biglang umalis ang barko at naglaho sa dilim ng alon. Sino naman maghuhulog ng baby sa dagat? At bakit parang kumikislap ang kumot niya? Hindi ordinaryong bata to. Ramdam ko, may kapangyarihan siya. Pagbalik nila sa kanilang lihim na kuweba, napansin ni Ayena na tuwing umiiyak ang sanggol, gumagalaw ang tubig na parang may sariling buhay. Ang maliit na alon ay sumasabay sa bawat hikbi niya. Hindi siya isang normal na sanggol. Baka may koneksyon siya sa mga sinaunang nilalang ng dagat. Kung ganun, baka hinahabol siya ng mga tao na sa barko. Siguro gusto nilang itago ang kapangyarihan niya. Kung totoo yan, kailangan natin siyang protektahan dahil kung mahulog siya sa maling kamay, baka magdulot siya ng panganib sa buong dagat. Habang pinag-uusapan nila, biglang nagdilim ang paligid. Lumitaw ang isang pulutong ng mga anino mula sa kailaliman, mga nilalang na tinatawag na mga bantay ng kadiliman na malinaw na nakasunod sa barko. I-surrender ang sanggol. Siya ang susi sa pagbabalik ng aming Panginoon. Nagtayuan sina Ayena, Aro at Karkarodon sa harap ng sanggol, handang ipaglaban ito. Kung Gusto niyo siya, kailangan niyo munang talunin kami. Oo, at may 8 sapa kayo matatanggap sabay-sabay. Ngayon pa lang, tandaan niyo, hindi niyo basta makukuha ang bata nito. at nagsimula ang isang bagong labanan sa kailaliman ng dagat. Isang laban hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa kinabukasan ng mahiwagang sanggol.